Ang sektor ng elektrisidad sa Pilipinas, isang malalim na pagsusuri. Taglish version, Part 1 of A. Introduction o panimula. Ang Pilipinas, isang kapuluang binubuo ng mahigit 7,000 na mga pulo, ay nahaharap sa mga natatanging hamon at oportunidad sa sektor ng kuryente nito. Ang geographical na tanawin, ang pampulitika, at pang-ekonomiyang mga hadlang sa bansa, ang iba't ibang uri ng enerhiyang napapaloob sa energy mix, at ang mga may ginagampanang mahalagang papel sa paghubog ng mga patakaran at infrastruktura sa sektor ng enerhiya. Lahat ng mga ito ay makabubuting ating alamin at malaman ang mga bagay na humuhubog at nakakaimpluwensya sa ating pamumuhay sa Pilipinas at sa buong mundo, ngayon at maging sa hinaharap. Ang artikulong ito ay sumisilip sa iba't ibang mga aspeto sa sektor ng kuryente ng Pilipinas, kabilang ang mga ahensya ng pamahalaan na kasangkot, ang iba't ibang mga pinagkukunan ng enerhiya sa halo ng enerhiya, ang mga hamon at mga solusyon sa henerasyon, transmisyon, pamamahagi, at paggamit, pati na sa mga patakaran sa pagpepresyo ng enerhiya na ipinatutupad. Dagdag pa rito, ginagalugad nito ang papel ng mga electrical practitioners at ng mga end users sa pagsugpo sa kakulangan ng kuryente at sa pagpapahusay ng katatagan ng infrastruktura ng kuryente sa mga natural na kalamidad. Tinatalakay din ang mga pagsasaalang-alang sa kaligtasan at proteksyon ng lahat, pati na sa mga ari-arian ng bawat isa upang matiyak ang isang komprehensibong pag-unawa sa sektor. Geographical landscape o tanawing geographical. Ang pagiging kapuluan ng Pilipinas ay nagtatanghal ng mga makabuluhang hamon para sa sektor ng kuryente nito. Ang bansa ay nahahati sa 3 pangunahing pangkat ng mga pulo, Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang bawat rehiyon ay may sariling grid ng kuryente na may iba't ibang antas ng pagkakakonekta at pagiging maasahan. Kamakailan lamang, ang Mindanao Visayas Interconnection Project, NAE, ay masigla at operational na ngayon. Ang 3 islang may power grid na ito ay pinagsama at naging isang malakihang electrical power grid na nagbibigay daan sa mas mahusay na pagbabahagi at paghawak ng demand ng enerhiya sa mga grids ng bawat isla. Ang fragmented geography o ang pulo-pulong anyong lupa sa Pilipinas ay ginagawang mahirap ang pagtatag ng isang pinagsamang pambansang grid na humahantong sa mga regional disparities, deprivation, access, at quality sa kuryente. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay nagpapakita ng political will o kagustuhang pampulitika, at kasama ang mga kaakibat na ahensya nito, ang pakikipagtulungan ng bawat ahensya, ang local government sa bawat lugar, pampubliko at pribadong pakikipagsosyo, at kabilang ang mga dayuhang pamumuhunan ay napagtanto ang plano sa seguridad ng enerhiya upang mapabuti ang status quo para sa buong bansa. Ang bulubunduking lupain at maraming mga isla ay nagdudulot din ng mga hamon sa logistikal para sa konstruksyon at pagpapanatili ng infrastruktura ng kuryente. Ang mga liblib at rural areas ay madalas na nahaharap sa mga kahirapan sa pag-access sa maaasahang kuryente dahil sa mataas na gastos at pagiging komplikado sa pagpapalawak ng grid sa mga lokasyong ito. Political and economic constraints o mga hadlang sa politika at ekonomiya. Ang political landscape ng Pilipinas ay may direktang epekto sa sektor ng kuryente nito. Ang bansa ay sumailalim sa ilang mga pagbabago sa regulasyon sa paglipas ng mga taon na may iba't ibang antas ng tagumpay. Ang Electric Power Industry Reform Act, EPIRA, of 2001 ay isang landmark na batas na naglalayong i-restructure ang sektor ng kuryente upang itaguyod ang kompetisyon at maakit ang pribadong pamumuhunan. Gayunpaman, ang pagpapatupad ng EPIRA ay nakaharap sa mga hamon, kabilang ang mga hindi pagkakapareho ng regulasyon at pampulitikang panghihimasok. Sa ekonomiya, ang Pilipinas ay isang umuunlad na bansa na may lumalaking pangangailangan sa kuryente. Ang paglago ng ng bansa ay naging matatag, ngunit ang paglago na ito ay hindi palaging tumutugon sa patas na pag-akses sa kuryente. Ang mataas na presyo ng kuryente at kakulangan sa supply ay nananatiling mga isyu, partikular sa mga kanayunan at liblib na mga lugar. Government agencies involved o mga ahensya ng pamahalaan na kasangkot. Ilang ahensya ng pamahalaan ang may mahahalagang papel sa sektor ng kuryente ng Pilipinas. Isa, Department of Energy (IE). Ang IE ang may pananagutan sa pagbuo at pagpapatupad ng mga patakaran at programa sa enerhiya. Pinangangasiwaan nito ang buong sektor ng enerhiya, kabilang ang pagbuo ng kuryente, transmisyon, at pamamahagi. 2. Energy Regulatory Commission (ERC). Ang ERC ay isang independenteng regulatory body na inatasang tiyakin ang patas na kompetisyon at protektahan ang interes ng mga mamimili.
Ito ay nag-aayos ng mga rate ng kuryente, sinusubaybayan ang pag-ugali ng merkado, at ipinatutupad ang pagsunod sa mga pamantayan ng industriya. 3. National Electrification Administration, NE. Ang NE ang may pananagutan sa pagsusulong ng rural electrification at pagsuporta sa mga electric cooperatives. Nagbibigay ito ng tulong pinansyal at teknikal upang mapabuti ang pag-akses sa kuryente sa mga lugar na kulang sa serbisyo. 4. National Power Corporation, NESE. Ang NESE ay isang korporasyong pag-aari ng pamahalaan na nagpapatakbo ng mga planta ng kuryente at namamahala sa transmission grid. Nagbibigay din ito ng kuryente sa mga lugar ng misyonero na hindi konektado sa pangunahing grid. 5. National Transmission Corporation, TRANSCO. Ang TRANSCO ang may pananagutan sa paghahatid ng kuryente mula sa mga power plant patungo sa mga distribution utilities. Tinitiyak nito ang pagiging maasahan at katatagan ng transmission network. Energy sources in the energy mix o mga pinagkukunan ng enerhiya sa mix ng enerhiya. Ang Pilipinas ay may iba't ibang timpla ng enerhiya na may iba't ibang mga mapagkukunan na nag-aambag sa pagbuo ng kuryente nito. 1. Carbon. Ang karbon ang nangingibabaw na pinagkukunan ng kuryente sa Pilipinas na umaabot sa halos 50% ng kabuuang henerasyon. Ang bansa ay umaasa ng husto sa mga imported na karbon na ginagawang mahina sa pandaigdigang pagbabago ng merkado. 2. Natural gas. Ang natural gas ay pangalawa sa pinakamalaking pinagkukunan ng kuryente na pangunahing nakukuha mula sa Malampaya gas field. Ang pagkaubos ng larangang ito ay nagdudulot ng malaking hamon sa seguridad ng enerhiya ng bansa. 3. Renewable energy. Ang Pilipinas ay may masaganang renewable energy resources, kabilang ang hydro, geothermal, wind at solar. Ang pamahalaan ay nagpatupad ng mga patakaran upang itaguyod ang renewable energy development, tulad ng Renewable Energy Act of 2008 at ang Feed-in Tariff (FIT) system. 4. Langis. Ang mga planta ng kuryente na nakabase sa langis ay nagbibigay ng maliit na bahagi ng kuryente sa bansa na pangunahing ginagamit para sa mga layunin ng peaking at backup. 5. Hydropower. Ang hydropower ay isang makabuluhang pinagkukunan ng renewable energy, partikular sa Luzon at Mindanao. Gayunpaman, ang potensyal nito ay limitado sa pamamagitan ng mga pana-panahong pagkakaiba-iba at mga alalahanin sa kapaligiran. 6. Geothermal. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamalaking producer ng geothermal energy sa buong mundo, na may ilang geothermal power plants na ginagamit. Geothermal enerhiya ay nagbibigay ng isang matatag at maaasahang pinagkukunan ng kuryente. 7. Wind at solar. Ang hangin at solar energy ay umuusbong na pinagkukunan ng kuryente na may ilang proyekto sa ilalim ng pag-unlad. Layunin ng pamahalaan na madagdagan ang bahagi ng mga pinagkukunan na ito sa energy mix upang mabawasan ang pag-asa sa mga fossil fuels. Challenges and solutions in generation, transmission, distribution, and utilization o mga hamon at solusyon sa henerasyon, transmission, pamamahagi at paggamit. Ang sektor ng kuryente sa Pilipinas ay nahaharap sa ilang hamon sa iba't ibang yugto ng henerasyon, transmisyon, distribusyon, at paggamit. Henerasyon. Hamon, ang pag-asa sa imported coal at ang pagkaubos ng Malampaya gas field ay nagdudulot ng panganib at alalahanin sa seguridad ng enerhiya. Solusyon, ang pag-iba-iba ng energy mix sa pamamagitan ng pagtaas ng bahagi ng mga renewable energy source, at paggalugad ng mga bagong natural gas field ay maaaring mapahusay ang seguridad sa enerhiya. Kaligtasan at proteksyon sa mga asset o ari-arian, ang pagpapatupad ng mahigpit na safety protocol sa mga planta ng kuryente upang maiwasan ang mga aksidente at matiyak na mahalaga ang proteksyon sa mga ari-arian. Ang regular na maintenance at safety audit ay makakatulong sa pagtukoy at pagbawas ng mga potensyal na panganib. Transmission. Hamon, ang fragmented na heograpiya at aging o pagkaluma ng mga infrastruktura ay humahantong sa pagkalugi sa pag-transmit ng kuryente at sa isyu ng pagiging maaasahan nito. Solusyon, ang pamumuhunan sa paggawa ng makabago ng transmission network at pagpapabuti ng interconnectivity sa pagitan ng mga grids sa isla ay maaaring mabawasan ang mga pagkalugi at mapahusay pa ang pagiging maaasahan nito. Kaligtasan at proteksyon sa mga asset o ari-arian. Pag-upgrade ng infrastruktura ng transmission upang makayanan ang mga kalamidad at ang pagpapatupad ng mga advanced na monitoring system ay maaaring maiwasan ang mga kabiguan at maprotektahan ang mga ari-arian.
Ang pagtiyak na ang mga linya ng transmisyon ay maayos, insulated, at pinananatili ay maaari ring mabawasan ang panganib ng aksidente. Pamamahagi. Hamon, ang mataas na distribution losses at hindi sapat na infrastruktura sa mga rural areas ay hadlang sa pag-access sa kuryente. Solusyon, ang pagpapalakas ng kapasidad ng mga electric cooperatives at pagbibigay ng pinansyal at teknikal na suporta para sa pagpapaunlad sa mga infrastruktura ay maaaring mapabuti ang kahusayan sa pamamahagi. Kaligtasan at proteksyon sa mga asset o ari-arian. Ang pagtiyak na ang mga network ng pamamahagi ay dinisenyo at pinananatili upang matugunan ang mga pamantayan sa kaligtasan ay mahalaga. Kabilang dito ang paggamit ng mga materyales na may mataas na kalidad, pagpapatupad ng mga regular na inspeksyon, at pagbibigay ng pagsasanay para sa mga tauhan sa mga protokol ng kaligtasan. Paggamit. Hamon, ang mataas na presyo ng kuryente at limitadong akses sa kuryente sa mga liblib na lugar ay nakakaapekto sa kakayahan ng mga consumer na epektibong magamit ang kuryente. Solusyon, ang pagpapatupad ng mga nakatarget na subsidya at pagtataguyod ng mga hakbang sa kahusayan ng enerhiya ay maaaring gumawa ng kuryente na mas abot kaya at naa-access. Kaligtasan at proteksyon sa mga asset o ari-arian. Ang pagtuturo sa mga end users tungkol sa ligtas na paggamit ng kuryente at pagbibigay ng access sa mga safety device tulad ng mga circuit breaker at surge protector ay maaaring maiwasan ang mga aksidente at protektahan ang kanilang mga ari-arian. Ang paghikayat sa paggamit ng mga kagamitang matipid sa enerhiya ay maaari ring mabawasan ang panganib ng mga sunog sa kuryente. Iyon lamang po ang para sa unang kalahating bahagi, Part 1, A of E, ng presentation na ito. Maraming salamat sa panonood at sa pag-alam tungkol sa sektor ng elektrisidad ng Pilipinas. Panoorin pong muli ang kasunod na ikalawang kalahating bahagi, Part 1, E of E, ng video na ito para makumpleto ang ating paksa. At muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. God bless us all.